We have here the sun. It looks like you are happy with whoever this person is that you're dealing with. Like to the point na sobrang happy ka pagkasama mo siya, and this person here is also happy to be with you. I think meron ditong magiging kaliwanagan or mas magiging malinaw sa inyong connection nitong person na 'to. For some reason, I'm picking up number 10. Maybe there's something here that will come to an end, but I do not know. It looks like it's too close to an end. But for some reason, I think there's a twist. Yan yung aalamin natin, no? Pero you're both happy with each other, ha? Yun ang nakikita ko dito. You're happy with that person. And that person is also happy to be with you. But I think there's a situation here that make you feel worried. Meron ditong bagay na inaalala ka. Iniisip, you might be overthinking this too much, sweetheart. Okay? Or this is you're worried about something. But for some reason, I'm also seeing that that other person, yung person mo is also worried about something. So let's find out what is that worry all about. Okay? Alright, so let's go ahead and check this out. Oh, look at that. Meron kayong Hierophant energy and the High Priestess right here. So, we have here divine counterpart. But, oh, looks like mukhang hindi kayo nag-uusap here. Mukhang tahimik na yun ang connection na to. So, pwedeng kung kayo na, no, maaaring may tampuhan dito, pwedeng meron ditong issue, may problem, no. Yan, yung nakikita ko rito. So, pwedeng hindi kayo nagpapansinan ngayon ng person mo. Just take how this resonates kasi maaaring ito ay tapos na sa iba nangyayari sa kasalukuyan at sa iba ay isang prediction sa kanilang future. Pero nakikita ko rito, no, hindi kayo nag-uusap because of that, no? Pwedeng may tampuhan, may misunderstanding, pwede rin namang may pinag-awayan, no? Yan. So, yung iba, pwedeng feeling ninyo naglayong person ninyo sa inyo, no? Yung mga ganong bagay, no? Pero when I say feeling nyo, yan, no? Pwedeng hindi naman talaga ito napatunayan. Or pwedeng hindi naman ito yung talagang dahilan, no? Like, hindi mo pa naririnig yung full story, ano ba talaga yung real side of the story. So, maaring nagkaroon ka na agad, no, ng sarili mo ritong opinion or feedback or baliktarin nyo na lang, no, pwedeng siya yon na misunderstood niya ang isang sitwasyon dito. Ano man 'to, basta naging issue, 'yan 'no. Dahilan kung ba't hindi kayo nag-uusap rito, 'yan 'no. So, meron ako dito nakita na parang komunikasyon 'no, kung saan parehas kayong naapektuhan. So, ituloy natin 'yan 'no, pero ilatag na muna natin 'to. Oh, 'di ba, kakasabi ko lang ng komunikasyon, 8 of Wands energy. Ay go. So, ilatag muna natin lahat-lahat, Ayun. 8 of Swords in reverse, Justice. At the bottom of the deck, 3 of Cups. Okay, so hi and hello there, collective. Thank you so much dahil nandito kayo. Hi and hello, new subscribers. Ako po si Yan. Welcome, welcome. At sa returning subscribers, maraming thank you sa inyong walang sawang
suporta. So yun nga 'no, wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. You can flip roles if you want because this is general reading, but here, I strongly say that with this Ace of Cups, I mean Ace of Wands, but I do mention Ace of Cups, puwedeng bago pa lang 'tong connection na 'to 'no, puwedeng naging kayo lang recently, pero yung iba naman 'no, maaring, hindi ito bagong connection pero na-mention ko yung Ace of Cups 'no, while seeing and looking at this Ace of Wands, which means 'no, that you feel like na parang nasa new or bagong relationship pa lang kayo kahit na medyo matagal-tagal na kayo. Considering ano man yung pagpapakaintindi ninyo sa salitang matagal, okay? Like yan. Basta kayo ay, committed with each other na. Yan 'no, whether this is fresh or feels like fresh, yan. So, yung iba, just take only what resonate kasi maaaring prediction pa lang pala ito ng paparating sa inyo. Okay? Because the presence of the moon is also strong in here, no? Like singles, I also encourage you to listen to this reading. So, with this moon card energy, no, yun nga, no, and there's the Seven of Swords, like what I've mentioned here. Idol, sino nagkaroon rito ng posibleng sagutan, posibleng argument, or argumento no, na pwedeng nauwi rito. No. Sa yung iba, hindi ko nakikitang sakitan ito like tinulak kayo, sinampal, binugbog, or whatever. No. Hindi ganon. Pwedeng nagkasagutan rito, no? Or pwede rin naman na isa lang yung nagsasalita, tapos naiinis yung nagsasalita kasi hindi nagsasalita yung isa. May gano'n tayong nakuha, parang, "Ano, paliwanag ka, ano, totoo 'no, hindi ka makasagot 'no?" 'Yan 'no, may gano'n. Pero yung iba puwedeng parehas kayo rito na nagsasalita 'no, like let's say, "Ano, totoo 'no, kasi hindi ka pumapalag, eh," ganyan. Hindi totoo 'yun, 'yan 'no, puwedeng may nag-e-explain dito 'no. Parang yung isa 'no, puwedeng tina-try niya na maging kalmado at maging mahinahon kasi yung isa parang medyo aggressive yung dating 'no, mataas yung emosyon. So, dito nakikita ko na parehas niyo namang ayaw mag-away, 'yan 'no. Nakikita ko rito, parehas niyo na ayaw mag-away na parang parang kayo 'to na sa relationship na 'to, iwasan nating mag-away. Gano'n yung nakikita ko sa inyong dalawa, eh. Iwasan nating mag-away. Ayokong nag-aaway tayo or ayokong mag-away tayo, lalo na sa mga maliliit na bagay. So, kung sino man 'tong ka-deal mo, 'yan 'no, alam mo sa relationship, hindi talaga maiiwasan na hindi kayo magkaroon ng tampuhan, pag-aaway 'no. Meron at merong mga sitwasyon na mga ganyan 'no, pero 'wag mo 'yan tingnan as negative side, okey? So, yun nga nakikita ko rito na kaaway kayo at puwedeng tumaas rito 'no, yung emosyon at maaaring may nasabi kayo rito na parang, "Sana hindi ko sinabi." 'Yan. Ano bang ibig mo dun sabihin, Miss 'yan? Eto, kahit ano man yung sinabi na yun, na sana hindi sinabi, kahit ano yun, okey? Kasi general reading ito. Basta may mga nasabi rito na sana hindi sinabi. Bigyan ko kayo ng example 'no. Dito, maaaring ganito, ano bang puwede kong gamitin? Eto, 'no, maaaring ganito 'no, "O sige, tutal ganito naman, eh." 'No? Mag-break na lang tayo. Eh, 'no, parang gano'n 'no, may nakapagsalita ng gano'n 'no, ay grabe 'no, parang hinamon ng breakup 'no, so puwedeng kayo 'yun or siya 'yun 'no. Ngayon yung sinabi niya na 'yun 'no, pag-uwi niya is pinagsisisihan niya. Ngayon dahil parehas kayong mataas yung emosyon 'no, alam mo puwedeng yung ganito kasi yun, eh, iba-iba kasi yung sitwasyon na 'to 'no, pero sabi ko nga sa inyo, parehas yung energy ninyo, ayaw niyong mag-away, pero ito yung sitwasyon. 'Pag mataas yung emosyon, nakakapagsalita ang tao ng mga bagay na hindi na nila napag-iisipan bago nila sabihin. So, posibleng may nagsabi rito na ng gano'n 'no, like yung in-example ko na, "O sige, maghiwalay na lang tayo, total ganito din naman, eh." 'Yan 'no. Ta's parang yung isa kung sumasagot rin yung isa, "O sige, total 'yan naman yung gusto mo, eh, 'di ba? Gusto mo 'yan, 'di ba? Kaya mo sinabi, 'di ba?" Yung mga may gano'n 'no? O kaya kung tahimik naman yung isa sa inyo 'no, ganito naman yung setup,
"O ano, sige mag-break na lang tayo, total ganito rin naman, eh." Tapos siya, tahimik nga lang pero deep down inside, nasasaktan yun. Parehas ninyo na naiisip rito 'no, na sana hindi ako umuo nung sinabi niyang mag-break na lang or sana nagsalita ako nung sinabi niyang mag-break na lang. After the argument, both of you, parehas kayo rito nag-iba ng lokasyon 'no. Puwedeng umuwi kayo, 'di na kayo nag-usap. Pero alam mo after ng mabitawan yung salita na yun, like let's say hindi pa nagte-12 hours, wala pang mga parang kalahati ng araw 'no, bakit ko sinabi yun? Yung iba nga baka agad-agad pa, bakit ko sinabi yun? Bakit ko hinamon ng hiwalayan yung person na mahal ko? Bakit ko sinabi yun nang hindi ako nag-isip or hindi ko man lang inintindi yung sitwasyon, 'yan 'no. At yung isa gano'n din, bakit ako umoo nung sinabi kong maghiwalay na lang kami? Parehas kayong may pinagsisisihan dito, 'yan 'no, yung nakita ko rito. Kasi ayaw niyo naman talagang maghiwalay. Dala lamang ng bugso ng inyong emosyon. The Hierophant energy, the High Priestess right here, no talking, but you are feeling guilty. Both of you, guilty. Puntahan ko na ba siya agad ngayon? Mag-sorry ako? Hindi puwede 'to. Kailangan mag-usap kami. Hindi kami puwede maghiwalay. 'Yan oh, parehas kayo ng gustong mangyari 'no, ng iniisip, yung tinatakbo ng isip ninyo. No, I cannot let go of this person. Magso-sorry ako, 'yan 'no, parang meron na lang ditong gustong mag-sorry 'no, parang, "O sige kasalanan ko na lang kahit hindi naman talaga yun yung pinag-awayan ninyo or kahit hindi naman talaga yun yung dahilan." Magso-sorry na lang kahit na hindi naman talaga kasi misunderstanding lang yung nakita ko rito, may tampuhan lang dito. Puwedeng may mali lang yung hinala rito, wala naman ditong nangyaring hindi talaga, ah wala naman ditong nangyari na parang sinadya na gawin or whatever 'no, wala akong nakitang gano'n. Pero misunderstanding, meron. Pero both of you will rush into each other. Kaya nga sabi ko sa inyo, may komunikasyon, 'di ba? With this Eight of Wands energy 'no, at ang communication na 'yun is I can't let you go. Hindi kita kayang mawala. I'm sorry, hindi ko na ibabalik ulit yung usapan na yun 'no. Like, alam mo yung parang kayong, young love 'no, like alam mo yung I'm seeing here na kung kayo ay nasa 20s ninyo or what, sorry kasi sinabi ko yun, eh, hindi ko naman talaga dapat sinabi yung makikipaghiwalay ako, hindi ko naman talaga gusto yun, eh, yung gano'n 'no. And then the other person, ako rin hindi dapat ako umuo dun, eh, 'di ba? And then you are like, "Sorry," and then you are like both crying, ganyan yung nakikita ko here. So, hindi ko sinasabi na kayo ay nasa 20s, but I like you to know that I'm just describing the emotions and feelings that you both will have here. Like, you both can't let each other go just by you know, by just this misunderstanding, yan. Ano man yun, di yun importante, gusto ko marinig yung paliwanag mo, sige, sorry hindi ko pinakinggan yung paliwanag mo, hindi na yun importante, ayoko makipaghiwalay sa'yo, blah, blah, blah. And this other person here, wala akong masamang ginawa pero gusto ko pa rin mag-sorry, sorry kasi umuo ako dun sa breakup, ayoko rin makipaghiwalay sa'yo, hindi ko kayang makipaghiwalay sa'yo, ayoko, yan. You feel like you have this strong pull 'no, parang hinihila kayo pabalik sa isa't isa. Like parehas ninyong nare-realize na, "Teka lang baka papunta na 'to sa ending, ayoko mag-end 'tong connection namin ni Collective. Teka lang ayoko matapos 'tong relationship namin, ayoko hindi ko kaya." 'Yan. And both of you are gano'n, parehas kayong gano'n, 'di ba? So parang timang lang. Pero you know what? This is that type of sweet love. Like you just realize instantly for others of you, no? Na
Ano ba yung sinabi ko? Bakit ko sinabi yun? Itong bibig ko na 'to ang daldal talaga nito, eh. It's like both of you regret that, 'no? Alam mo kasi kapag mataas ang emosyon, galit ka or 'di ba, naiinis ka, human beings tend to always 'di ba, dire-diretso yung pagsasalita. Pero minsan, hindi naman talaga nila yun mini-mean, hindi naman talaga yun yung gusto nilang sabihin at gawin. Sometimes kapagka galit ka, ayaw mo na marinig yung paliwanag ng isa. Sometimes kapagka naiinis ka, yung sarili mo lang yung naririnig mo at you are being blinded and clouded by that, 'di ba, thinking. Pero dito, like nag-sink in 'to, like, kaya ko ba talaga mabuhay, wala 'tong person na 'to sa buhay ko, no, hindi ko kaya. And then you will rush this, communication here. Wala akong nakikita 'no, na sino mauuna or whatever 'no, pero parehas kayo. Nakikita ko na mag-uusap talaga kayo 'no, like I'm seeing here two people reconciling, fixing the issue together, and the issue do not matter anymore. Yan. Alam mo, ang sitwasyon na 'to 'pag nag-aaway ang mga magkarelasyon, yan pa nga ang magtatawid, ng inyong relasyon para mas maging matibay, mas gumanda ang relationship. You know, nakikita ko that with the Eight of Swords energy, mapunta man kayo ulit sa sitwasyon na yan, kaya nyo na yung ibalanse, no? Like a seesaw or like a scale. So, nakikita ko rito na yung iba, pwedeng nagsisimula pa lang tong connection na to, pero dito nakikita ko na ito ay malaki ang potensyal na magtatagal. At yung iba naman na kayo ay matagal ng committed with that person, nakikita ko rito 'no, na kayo 'to, that you want to keep each other 'no, ah, sa tabi ng isa't isa. Kasi parang sinasabi niyo rito, you cannot live with this person here anymore. Without this person, I mean. You cannot live without this person here anymore. When you start to get to know your heart, like simula ng nakilala mo yung puso mo na itong tao lang na 'to yung minamahal mo, both of you, gano'n. Natakot kayo na mawala ang isa't isa. So, I'm seeing two people here running, meeting, talking, and creating this communication of reconciliation because of love, 'di ba? So whatever the case may be, I do see two people here in love and I'm seeing that this almost comes to an end, itong relationship na 'to, but you both will save this relationship you have with each other. So yeah, talk it out. Always have that heart-to-heart conversation so that you can definitely hear each other's side, and from there you can be able to find solution how to fix this problem, this concern, or this issue. So yeah, claim this beautiful message here, guys. Thank you so much for your time. By the way, we do also have here other channels. Ang mga links po ay nasa description box. Thank you, guys, and I really do appreciate your presence palagi po. So maraming salamat. Sarang heyo, love and light, and annyeong.